Okay? So ngayon, di ba nabanggit ko sa inyo na may rally at yung mga DDS nakikisali. Inaangkin ng mga DDS yung mangyayari pong malawakang rally. Di ba, Mami Peng? Sa 21. Nako, eto po. Pati yata yung press conference gusto nila mangagaw, mga kababayan. Hinijack pa po nila. Yung mga nag-organize ho. Atensyon sa press con. Ingay naman nito si Mel Chanco. Sandali nga lang eh. Diba? Yung mga organizer ko nito, mga bossing, madiin at sinasampal sa mga pagmumukha nila, hindi ito tungkol sa mga Duterte. Sabi ni Mami Peng, akala ko kung ano yung McMadi. Ngayon, alam mo na. McMadi! Come on, Mr. Trillanes. McMadi! Yun, Mami Peng. Ikaw talaga eh. Pakinggan ho natin yung tensyon na nangyari po doon sa press conference. Aba, nang ha-hijack sila. No? Gusto talaga nilang ipamukha na sila yung may pasimuno nung 21 kaya madaming pupunta. Nagkatensyon sa press con para sa trillion peso mark sa Luneta at EDSA sa September 21. Ayan, di ba? Dahil yan sa isang placard na kontra sa Pangulo. Kung paano yan nauwi sa gulo sa pagtutok ni Oscar Oida. Ayan, People Power Monument. Trillion pesos. Walang ibang agenda ang trillion peso march sa September 21 kundi ang pagkontra sa korupsyon. Yan ang idiniin ng mga organizer ng kilos protesta. Ayan, kontra korupsyon. At ang nakikita naman po natin mga kababayan kung sino po ang nangunguna at nagpapakita, no? Ang nagsisiwalat sa mamamayang Pilipino nung mga korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas, wala pong iba kundi ang sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po yung mga grupo nila Senator Ping Lacson. Sila dapat nga pasalamat tayo sa Pangulo. Bakit to? Kung hindi ho matapang ang ating Pangulo na isiwalat itong mga korupsyon na ito, naku po, baka po hanggang sa mga sumusunod na mga henerasyon ng ating mga kabataan, korap pa din ang Pilipinas. Ito yung pagkakataon na matakot na magkaroon ng kaba, no? Na makulong yung mga corrupt na government official. Sabi ni Kidlat, live ba ito, Boss Mark? Isipin mo na lang na shout out kita sa replay. Di ba? Ang Pangulo ang nagsisiwalat niyan. Tapos yung iba, yung mga DDS, anak ng tokwa, tanggalin daw si Bongbong Marcos. Yung iba sinasabi, yung mga kapitbahay nyo, tingin ko meron kayong ganito, mga kapitbahay nyo dyan. Sasabihin, naku, grabe, sobrang korap na ng Pilipinas. No? Dapat dito sa mga namumuno na to, pagtatanggalin na, mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Nakita sa TV, si Pangulong Bongbong Marcos pumupunta doon sa mga site na mga ghost project, isinisiwalat. Tanggalin daw si Bongbong Marcos. Kung meron mo kayong kapitbahay na ganon, kaltukan nyo. Nang medyo naman maalog ang ulo, mga bossing. Sabi ko, ano ba pinaglalaban nyo talaga? Ang gusto nyo, mawala ang korupsyon. Ang Pangulo, nagsalita, pinapakita sa mga social media, pinapakita sa mga TV, na siya yung nangunguna. Isinisiwalat niya yung mga ghost project. Tapos tanggalin si Bongbong Marcos. Loko ang mga loko. Loko tong mga to. Di po ba? Mga hindi nag-iisip. Dahil yung iba ho dyan, nadadamay na lang din ho. Nadadamay na mga bossing. Nadadamay na tipo, kasi gano'n pinag-uusapan nila doon about politika. Ako din, makikikorrupt na din. Makikibongbong Marcos resign na lang din ako. Nang hindi naiintindihan ho yung balita talaga. Di ba, Juster Balbuena? Pakinggan nyo ho ito itutuloy ko po mga boss. Na pinangunahan ng mga grupong siklab, Church Leaders Council for National Transformation, Tindig Pilipinas, Akbayan Party, Kalipunan at Nagkaisa Labor Coalition. Let's wear white as a symbol of unity and hope.
sama-sama nating ipakita na hindi kailanman katanggap-tanggap ang korupsyon. Ayan ha, dinidiin na. No, korupsyon ang kanilang ipinaglalaban. Batid daw nilang sasali ang iba't ibang grupo sa pagtitipon. Pero Ay nako, panigurado ho. Pagkakataon niya ng mga DDS eh. Pagkakataon ho ng mga DDS, sabi ko nga ho sa inyo, yung mga unang mga panahon eh. Unang mga years eh. 'Di ba? Ano ginawa nila? Nakikisali sila doon sa mga araw ng kalayaan, doon sa New York, isiniksik nila yung mautog para magbuka. Naku, ang dami-dami ng tao sumasama sa amin. Kitang-kita lang ho yung ulo ni sino ba yun? Si Panort. Kumikinang. Oh. Ganyan ang style kasi nila. Naku, madaming tao doon. Sa EDSA nga lang ho, mga kababayan, alam nyo ginagawa nila? Sa EDSA, itataon nila yung kanilang rally doon po sa maraming taong mamimili doon sa Robinson's Galleria. Tapos sabay picture ng mga vlogger nila, sabay kuha ng mga vlogger nila. Eh kaso, yung ibang mga vlogger sa kanila, kung sino-sino ang ini-interview, bakit po kayo nandito sa EDSA? Akala yata sasabihin, ay kasi po kasali po kami sa mga sumusuporta kay Digong. Sasabihin, namimili lang po ako, hindi ko alam kung ba't nyo ka tinatanong eh. Diba? O, tuloy. dapat daw matiyak na nagkakaisa sila ng layunin. Hindi na sa loob sa aming agenda namin na pauwiin ng dating Pangulong Duterte. Wala daw sa agenda nila, ha? Wala daw bring him home. Putragis na yan. Baka isisingit nyo na naman yan. Bring him home. Atras natin. Para mas maintindihan ninyo, wala sa kanilang agenda ang... Pero dapat daw matiyak na nagkakaisa sila ng layunin. Hindi na sa loob sa aming agenda namin na pauwiin ng dating Pangulong Duterte. Hindi kasama sa agenda nila ang pauwiin ang dating Pangulong Duterte. Maliwanag ba sa inyo? Mga DDS, wag makakapal ang mukha, ha? Hindi rin kasama sa loob na panagutin si Mr. Marcos. Wala din ganon. Kasi siguro alam nila na si Bongbong Marcos nga ang nagsisiwalat na ating Pangulo, sinisiwalat yung mga corruption yung mga ghost project, tapos yun ang papanagutin natin. Diba? Milo Mil, obvious naman na matino si BBM at seryoso na mapaunlad at alisin ang korupsyon sa gobyerno. Correct. Patasikin si Mr. Marcos, hindi po. Hindi. Mga DDS, pipili kayo ng mga sasamahan ninyo at aagawin ninyo na mga rally. At saka hindi din po ito ina-organisa para pabagsakin ng current administration. Absolutely no. Tapos ayan, meron daw mga kabataan na lumapit doon. Nakikisali o gustong agawin yung atensyon po doon sa mga nagpe-press conference. Pero kalagitnaan ng press con kanina, bagyang nagkatensyon nang ang mga kabataang may mga placards sa kontra BBM kinumpronta ng isang ginang. Ayan. Pagkalitan kayo niyan. Kaya gano'n ang reaction ko na may tinadala silang placard na pinagre-resign si BBM. Hindi tayo gano'n. Kasi yung mga yan, umaasa na matatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo kung ano ang gusto lang nila kung bakit pinapatanggal si Bongbong? Wala lang, kasi gusto lang nila na mga Duterte ang mamuno. Tanungin mo kung ano ang nagawa ng mga Duterte, walang maisasagot. Basta Duterte pa din kami. Same na same mo yan, parehas na parehas mo yan, mga bossing. Yung mga pumupunta dito sa ating channel na walang ibang sinigaw, kundi basta Duterte pa din kami. Basta sulad pa din kami. Sabi ni Mami Peng, yan ang problema ko, kaya ayokong umatid. Mapapaaway ako dyan. Diyan ka na lang sa bahay mo, mag-vlog ka. Parehas naman tong ginagawa natin. Yung panawagan din natin Diba? Tahimik pa. Pagkatapos mo, pwede kang magkape. Doon nakakapagod mga kababayan. Dito at least madami din tayo nakakausap. Tuloy, madam! Hindi gano'n yung press ko na to. Gusto nilang i-ano dun sa issue ng organisasyon na yon kung sino man yun sila. Ang mga tinaas pong panawagan ng mga kabataan sa likod ay panawagan, lehitima ng mga kabataan. Yun po ay pagpapanagot sa mga korap, sa mga tiwaling politiko.
ang itinaas doon sa mga Duterte yata yun. Starting from the top hanggang sa pinakababa ng mga sangkot at kurakot ay dapat managot. Sa kabila nito, maayos namang ipagpatuloy ang preskon. Sa linggo, magsasagawa ng kilos protesta sa Luneta alas 9 ng umaga. At Ayan, ang nakakatakot din yung mga pinapanawagan ng mga kabataan din. Magsuot daw ho ng mask, tapos kapag yung pumupunta nagpo-post doon sa kanilang social media, may mga hawak na baseball bat. Anak ng tokwa na yun. Sabi, para kami sa bayan, para kami sa bayan. Anak ng tokwa, may hawak baseball bat. Ano yun, manghahataw ka ng ulo doon? Mananakit ka? Para sa bayan ba yun? Meron daw po silang mga molotov. Yung iba, alam niyo po yung molotov? Yung bote, may laman ng gasolina, gaas, o kung ano man pampasiklab. Tapos merong mitya na tela, tapos ihahagis para masunog yung mga hagisan. Ano yun? Para sa bayan ba yun? Yung mga dala nyo para makapanakit ng tao, gunggong kayo kung yun ang iniisip nyo na para sa bayan. susundan ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument ng alas 2 ng hapon. Nang tanungin kung bakit kailangan pa ng dalawang magkahiwalay na pagtitipon sa iisang araw. Ay umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro O gumaapaw. Oy, oo naman talaga, flood control. Biruin nyo, mga bossing, may ipapakita tayo pagkatapos nito. Lalong magsisiklab, lalo kayong magagalit pag nakita nyo ho ito, mga kababayan. Tuloy. Manila. Kaya ang rallies po natin strategically located, Quezon City, Luneta, para kung saan ka man, meron pong convenient po kayong mapupuntahan. Sa araw na yon, naka-full alert daw ang Philippine National Police. Wala tayong nakikita ng mga pagbabago except